ano ba ang binibigat natin sa ating pamilya? Pakikipag-sharing ba? Chismis? Dito, medyo magaling ba tayo sa chismis eh. Pero pag-usapan ng Word of God, walang gana. Ayaw. Inaantok. Natutulog. Pag Word of God na ang pinag-uusapan. So, paano tayo magiging mabuting halimbawa? Paano tayo tutularan ng ating kapwa mananampalataya? So, ito, yung ginagawa po natin kanina na may cell group, nakikipag-sharing tayo. Wow! Napakaganda niyan. So, basahin natin. Sa pakikipag-sharing natin, dito tayo nalilinis. Ephesians 5:26. Pakibasa. Sila dito yung aking bata. Mima, pakibasa. Orasan niyo po ako mga bato. 5:26. Pakibasa po mga kapatid. Sundan niyo po. 26. Upang kanyang pahabanalin ito, na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Pakabanalin sa pamamagitan ng tubig na may salita. So once na nagbibigkas ka ng salita, once na nakikinig ka ng lagi ng salita ng Diyos, nahuhugasan ka sa ating nagawa nating kasalanan. Yan po ang napaka-importante, yung magbigkas ka. Pansinin nyo na nagbibigkas kayo, ano yung nararamdaman nyo? Di ba napaka-sarap sa pakiramdam na nagsishare ka? At habang nagsishare ka, nahuhugasan ka. Maging sinabi yan ni Jesus Christ sa John 15:3. Pakibasa po. Sir. Meron na po ba? Ang isang balon, pag hindi nasasalukan ng tubig yan, anong nangyayari? Dumudumi. May iniitlogan ng sikite, tapos bumabaho. Ganun po yan. Pero kung laging nakukunan ng tubig araw-araw, ano nangyayari? Yung dumi ay unti-unting nawawala. At yung papalitan nyo ng panibagong tubig. So ganun din po mga kapatid. Tipo ang balon sa ating mananampalataya. Na once bumibigkas ka ng Word of God, yung dumi na nasa ating puso ay unti-unting nawawala at napapalitan ng tubig ng buhay na walang iba, yung salita ng Diyos. Praise the Lord! Pangalawa po, pamumuhay. So, narinig ko kanina kay Brother Dennis. Ito, pasensya na kayo ha. Sa babae, nakakalungkot. Nakita ko sa Facebook. Believer daw. Pero, ano yung suot? Hanggang dito. Naka-post pa sa Facebook. Kapatiran mo yun. Nasasaktan ako mga kapatid kasi believer ka pero yung suot mo hanggang dito. Yes. Yun to, na talagang ano. Tapos ginasabing, believer ako, mananampalataya ako. Nakikita ba sa pamumuhay? Hindi. Hindi nakikita. So dapat, sabi yun, maging mabuting halimbawa tayo sa pananalita, sa pamumuhay. Pandamit lang muna. Panlabas. Wala. Pero sana mga kapatid, sa pananamit pa lang, makita na tayo, Kristiyano ba to? Sa labas, nakikita mo kung sinong Kristiyano. Sa pamamagitan ng pananamit, Kristiyano to. Mahaba yung palda. Pero kung nakikisabay ka sa hindi mananampalataya na suot, naka-short, ng leggings pa, mananampalataya ba to? Ito mga kapatid, pambukas na hindi para kayo saktan, kundi para makita na maging mabuting halimbawa tayo sa pamumuhay. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Ito, mayroong ang kwento na narinig ko sa pastor, isang mangangaral. Sabi ron, may dalawang puso. Ito tao to ha, tao. Dapat report mo sa akin. Sabi sa'yo, huwag mo pakailangan. Ano ba yung puso? Yan. Ang dalawang puso. Tao po ito ha, puso. Ang laman nitong puso na to ay
kalapate. Isa. Pangalawa, ahas. Iano ko lang sa sinerving ko ni Sister. Kung ang laman ng puso mo ay kalapate o Espiritu Santo ng Diyos, magmamanifest sa'yo kung ano yung nasa puso mo. Pakibasa po sa Galatia 5:22. Praise the Lord. Ano ako ng sino rito? Si Brother Eugene. Ay, bilis. Kasi yung oras ko. Ito na. 22 pula. Korean, hindi spice. Ayan na, nasa 5 na. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, katapatan, 5:19. 19 kainahunan at pagbibigay sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. Linaw po, ano? Katuwaan, kabaitan, kahinahunan. Yan po, kung ang laman ng puso ng Espiritu Santo, makikita yan sa'yo. Kung ang laman naman ay yung ahas, hindi literal na ahas, huwag niyo isipin yung ahas. Dragon. Pakibasa si. Ito, pakinggan nyo kung saan tayo rito. Okay? Verse 19. 5:19 verse 21. Galatia pa rin po tayo. 19. At humayag ang mga gawa ng laman, sa makatuwid ay ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan, 20, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga panibubuhot, mga pagkakaalitan, mga pagkakakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya. 21. Mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito, tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Yan mga kapatid, napakalinaw. Ano ba ang minamanifest natin? Yan ay kapatid. Hindi lang tayo sa dalawa kung ano ang laman ng puso natin. Ilan yan lahat, bilang. Kalapate. Ilan yan. Pero, kung nagagawa pa natin, hindi pa naman tayo perfecto, nagagawa pa natin minsan ang laman ng puso natin ay hindi pa kalapate. Balik pa rin tayo sa salita. Sabi kanina, faith, pananampalataya. So, dito, kukunsihan ko lang. Saan ba dapat nakasalig ang ating pananampalataya? So, sabi kanina, sa Bible, sa aral ng mga apostol. At ang aral ng mga apostol ay galing kay Jesus Christ. Praise God. Pang-apat ay kalinisan. So, lahat naman tayo dito, marumi. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, unti-unti tayong nagkakaroon ng kalinisan. Amen. Praise God. Ito mga kapatid, balik ako sa... Ba't may pag-ibig dito? Dulo yan. Ha? Walang dulo. Walang yan, di ba yun? Lima ba? Oo, kaya pala. May pulungan natin ang ating mahal sa buhay. Bigyan natin ng material para hindi magutom. Pag-ibig yun. Amen. Pero hanggang saan yung pag-ibig natin? Panglupa lang. Ang pinaka-the best na ibigay natin sa Kanya, walang iba, pag-ibig sa Kanyang salita, na ang Kanyang kaluluwa may ahon din. Mula sa kadiliman, papuntang kaliwanagan. Yun yung totoong pag-ibig sa kapatiran. I-reckon mo ang iyong mga kapatiran kung nagpe-pray ba, pag-ibig na yan. Kumbaga ayaw mong makaligtaan man lang na hindi makapag-pray ang iyong mahal sa buhay, ang iyong kapatiran. Yan ang isa sa pinakamalaking pag-ibig mo sa iyong kapatid. Sa pag-ibig yan. Hindi lang makalupa, ang abot na marami, pag-aaralin. Hindi ko, huwag niyong masamay na masamang pagpaaral Pag-aaralin ang kanyang anak para magkaroon ng magandang buhay. Amen. Tama yun. Pero dagdagan mo
na ang kanyang kaluluwa ay hindi lang sa makalupa. Dahil ang katalinuhan sa mundong to ay hindi yan. Kumbaga, kamangmangan lang yan sa salita ng Diyos. Matalino ka nga sa school. Pero sa Bible. Sa talinuhang panlupa, Yes. kumukuha. Pag tinanong mo sa Bible, ano yung ano na yan? Hindi makasagot. Pero pag tinanong mo sa school, napakagaling. Active na active. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, nakakalungkot. Nakapokus lang sa panlupa na to. Ang sabi ng Bible, binasa kanina, nasusunugin lang ng Diyos. Sino nga nag-share kanina? Search no? Ganun lang. Magpundar ka rito mga kapatid. Pagdating sa huling panahon sa unang Pedro, susunugin biglang ng apoy. Sasaan ka pa? Yung spiritual na tutukan natin. Dahil ito ang makakapagdala sa kaharian ng langit. Yun lang mga kapatid, purihin ng Panginoon, palakpakan po natin yung Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Pagod po ang kapurihan. Ang bibilisan ko lang, I hope na masundan nyo. Kung hindi nyo na po maintindihan yung iba, mamaya po sa self-grouping, itanong nyo na po. Itanong nyo na lang kung hindi nyo po maintindihan yung iba. At, sige. Bibilisan ko lang. Kasi, una sa lahat, ako po pala ay si Sister Lucy. Isa din ako doon sa mga tumagal at nagtyaga. Pinagtyagaan din. So, salamat sa Panginoon may nagtyaga sa aking manggagawa. Purihin ang Panginoon kasi buong pamilya ko kahit po paano sumusunod na ngayon. Pero matinding battle din bago sila sumunod. Ang kailangan lang, tsambahan sa kalagayan ko kasi ang number 1 kasing protocol ay, kahit sa Bible, ang number 1 magti-train total youth camp to, patungkol po sa mga kabataan. Kung ano yung nasa paligid nila, yan ang number 1 nakaka-influensya sa kanila. Halimbawa, number 1 nakaka-influensya sa environment, Sige. Nung minuto na lang. Wala sa niyo ako, ha? Kasi wala ba ako nasipin sa ulan. Ang total, ang topic ay youth camp. Hindi ko na ibibigay yung talata kasi lalawak. Ang gusto ko sana i-share ay yung Acts 2:38. Yung tatlong pinakikinggan ko yung share ni Brother Francis na tapos may pinaglaga ko doon sa PGT ko. Natagos talaga siya sa tinatawag na hukom. Sino po dito nakarinig na ng hukom? Yes. Ang hukom po, bawat isa sa atin actually hukom. Bawat ako hukom. Ang hukom, di ba, pag nasa judge o sa mga hearing, kung bago mag-decision yung hukom, babay-bayin niya muna lahat. Mula umpisa, mula katiting na pangyayaring hanggang sa halimbawa sa krimen, hanggang sa pinaka-krimen, bago siya hahatol. Sa atin ganito, sa simpleng decision mo, halimbawa, umatin ka ngayon, attend ako ng gawain, nag-decision ka. Ako po, mula sa salitang Arabikong salita o Hebreo na, hukim o hakim na ang ibig sabihin, instruction, institute, commanding, basta nag-decision ka at mayroong instruction. Diba pag sinabi ng hukom na, ito ang hatol mo, walang magagawa kahit sino. Pag nag-decision yung hukom na ito yung hatol niya, kahit pa ayaw nung hinatulan, kahit ayaw nung mga walang tagapagtanggol, salamat sa kapatid. Wala silang magagawa kasi nag-decision yung hukom. Obligadong sumunod yung nasa paligid. Actually, total sa kabataan, ang number 1 hukom muna ng bata is magulang. Magulang. Bakit po maraming napapaliwalang kabataan nila? Ang sisisihin pa natin yung paligid, pero dapat ang number 1 sisihin yung magulang. Bakit naman sisihin yung magulang? Kasi walang programang nilapat. Dito po kasi sa hukom, may 5 kategorya yung hukom. Una, doktrina. Yan yung Bible. Andiyan yung Godhead, original sin. Sabi nga kanina, narinig ko, pinagtatalunan ng Godhead. So, kailangan lang maging bukas tayo. Huwag lang tayo magsasara. Kasi ang sakit ng maraming iglesia, doon sa amin, ako ay nakikipag-study sa mga Jehovah's Witnesses. Pumupunta rin kami sa mga Sabadista. Ang problema nga lang sa mga Sabadista, pag kami na mag-share, kahit mga manggagawa, tinatalikuran kami. Babae lang naman kami. May pupuntahan daw. Ay, madaya sila. Kasi kami, gusto
namin makipag-aralan sa kanila. Inaalam namin kung ano yung aral nila. Hindi naman kami na tumatanggi na bawal ang dugo. Oo naman, bawal ang dugo. Pero sabi kong ganyan sa kanila, pati ba naman yung bawal ba? Lahat nga nilinis, sabi doon sa Gawadjis eh. Sa kanila, hindi daw. Kasi ang tinutukoy nung nilinis na hayop doon ay yung tao, tama din naman. Pero kung nalinis ng Diyos yung tao, mas yung mga hayop. Kaya nga, sabi ang pinapakita, magkano sa inang kumain ka. Doon pa lang sa pagkain, hindi na kayo magkaintindihan. Lalo na pag nagpunta kami sa gadget. Sa original sin. Na-text ko ngayon si brother boy, nagtanong ako doon sa Genesis 3:15. Kasi yung brother boy, isa siyang manggagawa. Ano siya, bukas siya, pero pag natatalataan mo na siya, tatalikod na rin siya. So isang sakit din niya ng mga manggagawa. At yan ay bumababa sa mga member. Kahit sa magulang, hindi porke magulang ka, alam mo lahat. Hindi porke naging magulang ka, alam mo pagdidisiplina. Meron kang kakayanan, pero mayroong mas may tutulong. Bakit maraming mga nag-aasawa? Mga ganito, papa ganito. Bakit maraming nagtatanong? Kasi hindi pa nila alam yung pinasok nila. Lalo na maraming kabataan ngayon yung kaedad ko, mga kasamahan ko, 3, 5 ang naging anak na ngayon. Ako na lang natira. Nung worldly pa ako, nung kasama ko ngayon, mga namatayan ng anak, lalaki ng mga anak, sila ang, yung recon kanina, sabi ko nga kay kapatid na Sister Joy, isulat mo lang yung binanggit ni Brother Ardy na, sabi ko na, ang tunay na pag-ibig, nire-recon. Sulat mo yung tunay na pag-ibig, nire-recon. Itanong mo mamaya sa self-grouping kung ano yung nire-recon. Ano ba yung nire-recon? Recon na lang, para mabilis. Yung recon, para siyang nurse actually. Kung paano sa ospital, di ba ang nag-check up sino? Doktor. Pero sino nagpapalo up? Nurse. So ano yung pagka-check up ng nurse, i-report niya sa doktor. Pag mayroon nagka-problema, at hindi na i-report ng nurse yan, sino mananagot? Doktor pa rin. Kaya dapat yung nurse maingat. Para pag nag-report siya doon sa doktor, maayos. Actually, kung paano sa gobyerno, may programa sila para sa mga may sakit na physical. Sa iglesia, dapat may programa din sa sakit na pang spiritual. Kasi ang pinakamalalang sakit sa panahon natin ngayon is spiritual. Kaya lang naman tayo nagkakaroon ng sakit physical kasi ang number ang may sakit sa atin is spiritual. Wala kang gana sa salita ng Diyos, sakit yan. Kung paano wala kang lakas magtrabaho kasi wala kang kain, meron kang dinadamdam, di ba hindi ka nakakapagtrabaho? Ganon din ang iyong kaluluwa pag wala kang word of God na binanggit kanina. Pag wala kang ganang pag-usapan yan, anong lakas mo para mangaral? Ano sabi nga kanina, yung 5 ha? Pananalita, pamumuhay, doon muna sa pananampalataya. Kung totoo may pananampalataya ka, sabi ni Santiago, faith without works is patay. Kung paano yung physical na walang patay, na walang buhay, sabi nga ni Cristo, ilibing ng mga patay ang kapwa nila patay. Di ba saan ka naman nakakita ang patay na naglibing ng kapwa patay? Na literal. Di ba wala? Pero ngayon, pinapakita dyan, hindi porque malusog ka, hindi porque na malakas ka, buhay ka sa harapan ng Diyos. Kasi, sabi sa John 6:63, ang salita ay espiritu at buhay. So kung hindi mo ayaw mong bigkasin ang salita ng Diyos, wala kang buhay. 5 minutes? Okay, kaya ka. Alam nyo, dito ako pasok, yung PDC, number 1 to, yung pinanggit kanina. Doon sa amin, naiinis yung mga kabataan sa akin, pero yung pagmamahal ko sa kanila, hindi pa nila naiintindihan. Kasi ang ginagawa ko sa kanila, dami kong pinagagawa. Kanina nga nagtanong habang naliligo ko na, nung magre-report ko ba ng yung 5, ang dami kong pinare-report sa kanila. Bakit? Kasi nakikita ko hindi sila umabante. Sa magulang, hindi man ako magulang, pero hindi porke, tulad niya binanggit ko kanina, hindi porke magulang ka, ay alam mo lahat. Kailangan mo ng tulong pang-spiritual. Bagamat kaya mong pakainin yan, physical, kung kaya mong pag-aralin yan, panlupa lang lahat yan. Sabi nga ni Og, dumating akong hubad, babalik din akong hubad. Wala kang wala. Pero anong dala mo? Buhay. Dapat yung buhay na dala mo, may balik mo buo sa Diyos yan, hindi yung wasak.
Kung ibabalik naman yung kapintasan sa Christian. Pero paano mo ibabalik sa Diyos na walang kapintasan, walang kang ganang salita? Ayaw magtanong. So, mahalaga yung pagtatanong. Tingnan niyo po dyan sa Gawa 2:36. Eh, sabi nga doon, nalimutan ko po yung talata, kung totoong kilala nila Diyos, hindi sana nila bababa si Kristo eh. Pero dahil kaya nga sabi nung nag-pictures na si Pedro na, sabi niya ganyan, itong Kristo, itong Jesus na yung pinako na ginawang Panginoon na Kristo, nabagbag yung puso nila, nasaktan sila, ibig sabihin, religyoso sila, pero pag punta mo ng 38, mga hindi kayo, mga religyoso, mga Kristiyano rin, pero bakit pinagtitipi? Malawak yung pagtitisi actually dyan, di ko na lang siya mabaybayin. Malawak na sinasabi dyan sa pagtitisi. Ang tunay na pagtitisi dyan, yung mangmang ka sa salita. Ang tao, wantusawa sa kasalanan, hindi na natin titingnan yung labas. Tingnan natin yung loob ng iglesia. Amen. Ito na binanggit kanina. Short. Ako, kahit pamilya ko, inis na inis sa akin, bakit ako kumanang? Manang ako actually, wala akong pakialam sa sarili ko kasi ang priority ko, simula nang maintindihan ko yung mensahe sa huling panahon na to, gusto ko magamit mo. Gusto ko yung kahit minsan, sabi nga, ang silang ganito, ito ang huli kong bibitawan session. Itanong nyo na lang mamaya kung gaano kahalaga ang session, lalo na sa kabataan. Hindi ko na mapapasok ang, basta ang hukom, may doktrina, may Berean, yung Berean patungkol sa ugali ng tao. Maraming babaguhin sa ugali natin. Maraming aayusin sa ugali natin. Mula sa mga bagay-bagay na mababaw hanggang palalim. Lalo na yung number 1 babaguhin dyan, yung mula kang gana sa salita ng Diyos. Dapat magkaroon ka ng, sabi niyan, yung gigil. Magkaroon ka ng buhay na gusto mo laging pag-usapan si Kristo. Sabi ni Kristo sa Matthew 18:20, 2 na nagsabi mo sa pangalan ko, andun ako sa? Ay, paano naman gigit na si Kristo kung pinag-uusapan mo buhay na ibang tao? Yung sabi na ni Sister kanina, na inaalisan mo ng dignidad ba yun, Sister? Pinag-uusapan mo buhay ng iba? Eh kung ang pag-usapan mo ay katong salita ng Diyos, ay buhay yun! Nagpapalakasan kayo, sabi doon sa Hebrews 25. Exhort one another, hindi yung magpahinaan kayo one another. Kasi pag pinag-uusapan mo yung kahinaan o yung kamalian ng iyong kapatid, parang kinukonsinti mo yung pagkakamali mo. Okay lang pala yung ganito sa akin kasi kapatid ko ganun. Mali yan. So, itong session, marami siyang pakinabang actually. Number 1 yung ugali natin, mahuhubog yan. Ako pag nagdesisyon ako ng ura-urada, ilang beses na akong sumuway. Ilang beses na akong umaalis sa ministry. Pero talagang sa looban ng Diyos, bumalik ako eh. Hindi ako pinapalad, nagtatrabaho ko, wala na ipon. Ganun lang, para na ako nagtimba ng tubig sa basket, nabuhan sa basket. Saka namang nakakitang ipon na tubig sa basket. Di ba wala? May minuto pa? 1 minute na lang. Pangatlo, LCM, Love, Courtship and Marriage. Ito yung patungkol sa mga naliligawan, manliligaw, at kahit sa mga mag-asawa na. Oh, yeah. So, isa-site mo dyan yung couple devotional time. Dapat yung magulang may couple devotional sila. Para alam nila ano yung kailangan nila para maturuan yung mga anak nila. Pang-apat, PCA, Patriarchal Training Aspect. Pagdidisiplina sa bata, yan ay nasa Kawikaan 22:6, 29:15. Sabi, turuan mo ang bata sa tanang dapat niya nakanap. Pagka tumanda din niya kalilimutan. Eh, paano siya matututo kung wala ka naman tinuro? Diba? So, sabi nga, sa 29:15, pamanot sa'yo nagbibigay karunungan. Ngunit ang batang pinabayaan, umihiya kanino? Sa nanay. Sa magulang. Kaninong anak yan? Ba't ganyan galing yan? Kristiyano ba magulang yan? So, ang napahiya ba dyan yung magulang? Number 1 yung Diyos. Kasi, bilang Kristiyano, ang dala-dala natin yung mensahe. Bilang Kristiyano, ingatan natin yung paano mo nga ingatan? Wala ka pang alam. Paano ka mag-iingat? So, kailangan mo munang magsalistik. Kailangan mo munang magtanong. Tulad ng mga Kristiyano na nagkako kay Kristo, bagbag ng puso nila, anong aming gagawin? Nagtanong sila. Para yung kanilang kamangmangan mawala. Pang-5, progressive ministry. Yung progressive ministry, yan ang goal dapat natin. Ang sinasabing progressive ministry, yung loob ng iglesia mo, loob ng pamilya mo, malago sa salita ng Panginoon. Kayo mismo, mayroong
Gala, pag-usapan ng salita ng Diyos. Ay anak, anong pinili mo? Ano nabasa mo? Ay mama, ito nabasa ko. Papa mama, anong devotion nyo? Dapat sumaga ganyan. Kung paano almusal, salo-salo kayo. Dapat ang number 1, sacred meal, hindi masamang magkwentuhan kayo habang kumakain sa umaga. Pero nire-recon nyo na yung anak nyo. Yung recon, kinukumusta mo, tutubang, nagpipisi yan. Kasi diyan mo malalaman pag nag-record yan. May nabasa ba talaga yan? So, puri ng Panginoon, palakpakan natin ang Diyos. Siya naturuan ng magulang. Baga, nadisiplina siya. Paano siya hamakin? Hindi naman siya masuwain. Pero kung yung bata, hindi siya naturuan ng magulang, o hindi na i-train, hindi naturuan sa salita ng Diyos, kumbaga, kahihiyan ng magulang, sabi sa Kawikaan 22 verse 32:6, sabi ron, kahihiyan ng magulang, bakit? Ito yung sinabi ni Sister kanina na, kayo nung anak yan, kayo nung kahihiyan ng magulang. Diyan, kumbaga, nahahamak yung bata. As physical. Pero kung yung bata, train siya, maayos, kumbaga, kapuri-puri sa tingin ng tao. Kayo nung anak yan, ang bait-bait naman, ganyan. Paano tinuruan yan? Yan. Sa spiritual tayo. Kumbaga si Timothy, bata, anak sa pananampalataya ni Pablo. Ang ina niya ay Hudyo, ang ama niya ay Grego. Doon pa lang sa lahi nila, bawal na bawal yan. Bakit? Nakita natin doon, baga, ginagamit ng Diyos yung Samaritana ang term dyan. Hudyo at Hintil. Yan. Kay Timothy, baga siya, bata talaga siya, literal na lingkod ng Diyos. Pero siya ay ginagamit. Sabi ni Pablo, huwag hamakin ng sino man ng iyong kabataan. Bakit? Taglay niya yun, salita ng Diyos. Sabi sa awit ng Diyos, that's not my anointed one. Hindi mo siya mahamak kasi may pahit sa kanya. May anoint sa kanya. Kaya ngayong bata, nagsishare dito, hindi mo yan pwedeng hamakin na, ay, pamali-mali. Kasi salita ng Diyos yung binibigkas kapag, sabi mo may talat sa Biblia, kapag tinanggihan ka, hindi ikaw ang tinatanggihan. Kundi yung Diyos na, bakit? Kasi salita ng Diyos yung dala niya. Doon hindi nahamak yung bata. Kumbaga, may tinatawag kami double honor. Extend revelation o mas mataas yung alam mo sa Biblia, extend respect. Kung ikaw sa tingin mo, mas ginagamit yung bata, daw ka. Mas ginagamit siya eh. Huwag ka magmataas, ako matanda sa iglesia. Tagal ko lang ito, bakit ka bata ka lang, bago ka lang. Mas nagagamit yung bata. Yun ang mas, sabi sa Biblia, mas bigyan ng yung tawag na double honor. Yun. Tuloy tayo sa talata. Sabi rito, maging halimbawa sa mga nagsisampalataya sa pananalita. Yun. Yung pagsasalita pala, tinuturo din yan. Baga nakasalalay yung kanina, pinangin na ilang beses, yung sa magulang. Yung sa sanggol, dyan nagsisimula yung training maging sakyan. Walang. Kung sa science, kung anong lagi napapakinggan na bata paglabas, yun yung hinahanap. Kaya nga, bata pa lang, sabi nung, binagit na rin kanina, tuturuan mo na siya. Kailangan lagi mo tarinig sa sanggol, mga preaching. Para once na matuto siya magbigkas, anong unang titikasin? What of God? Alam nga naman, wala ka pinarinig na kahit anong worldly word. Wala, pagmumura. Hindi niyan bibigkasin kasi hindi niya narinig. Pero kung yan umaga na-inject mo na yung salita ng Diyos, magsasalita yung bata, word of God pa rin. At yun yung natawag sa, sabi rin ay, at kapag siya'y sa panunita, kapag siya'y nagsishare ng word of God, ang sinasalita niya ay, buhay. Nakalagay yan sa awit 1:3, yung sunong kahoy yung buhay, na umunga. Tapos, meron pang talata sa awit, na nagbibigay buhay. Yung purong kahoy na nagbibigay buhay, ikaw yun, kapag word of God ang dala mo. Pangalawa, sa pamumuhay, yun, pinalaki na rin kanina, kailangan maging daily lifestyle natin. Magbasa ng Bible, makinig ng preaching, gumano ng gawain. Pamumuhay, nadidibino rin yan. Kapag ang bata, lagi mo sinasama sa gawain, kalaki mo kasama sa gawain, hindi yan kasama sa tayawan, sa mga layam. Yan yung kagandahan ng mga train. Yun.
Yun yung pamuhay na dapat pamulat mo sa kanya.